Siga-siga ang gumawa ng project. Siga-siga ang naglagay sa budget. Siga-siga ang nagpabid. Siga-siga ang nag-implement. Siga-siga ang nagbayad sa contractor kahit hindi pa tapos. Kahit walang project. Siga-siga ang nag-monitor. Dun sa siga-siga lang yun eh. Hindi lamang sa implementasyon Nakakagulat na rin na yung tinatawag na leadership fund ni Secretary Bonoan. Nakakagulat dahil sa National Expenditure Program pa lamang, dahil ito'y eksklusibo ito sa executive branch doon pa lamang, may pakialam na pala yung mga mambabatas, nagpapasok na ng insertion. Hindi. Ito naman si Pinky. Walang mambabatas dyan. District engineer tsaka mga contractor lang yan. Ang kapal naman ng mukha nitong si Secretary Vince Dizon. Para sabihin na sila lang daw ho yan. Yung mga district engineer saka mga contractor. Sila nagpondo, sila nagplano, sila din ho daw nagnakaw. Pambihira o. Yan ang nga ba sinasabi natin. Huwag ho kayong masyadong magpahalata, Sec Vince, na talagang todo-todo ang pagpapakaaso nyo dito kay Martin Romualdez. Nakikita ho yan ng ating mga kababayan. Di ho ba kayo nahihiya? Nagsusumigaw ng mga ebidensya. Kitang-kita na ng buong sambayan ng Pilipino na itong si Martin Romualdez at itong si Zaldico napakaraming dapat na ipaliwanag dito sa issue na to. Pero kayo, todo ba pa rin kayo na sila lang yan. Di ba? Sila lang yan. District engineer, mga contractor. Sila lang talaga gusto nilang ikulong dito. Ngayon ng mga kababayan, sa pagpabalik ni Lacson, dyan sa interview niya dyan sa DCWB, binabanatan na ho ang credibility nitong si Master Sergeant Orly Gutesa. Di ba ho natin mahalaman bakit kailangan pang ipanotaryo yung visit na short affidavit na yan? Pwede naman diretsong tanungan di ba? Yun ho kasing panunumpa dyan sa Blue Ribbon. Katumbas nun baka masigit pa ho yun doon sa notaryo. Ngayon, kung willing dumating dyan si Master Sergeant Orly Gutesa, hindi na kailangan panotaryo yan. Ang daming abogado dyan sa Senado. Hindi, baka umatras yung nasa labas Sige, dito natin notaryohin to. Pwede ba dito na lang notaryohin kasi medyo nagmamadali ako, di ko na napanotaryohan. Pero willing naman ho akong manumpa dyan. Di ba para walang maraming cheche-bureche. Yan tuloy, nabutasan pa. Ngayon, ang headline sa media kesyo sasampahan ng kaso itong si Master Sergeant Orly Gutesa, hinahanap na siya. Dahil yung mga nasa dokumentong isinumiti niya at yung pagnotaryo nung kung sino mang pulpul na abogado yun, hindi daw ho nagtutugma. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Eto na, pakinggan ho natin itong si Buyoy. Buyoy ho ito Okay na, Buyoy. Banat ka na. Okay. Kaya po nakapag-nakaw ng bilyon-bilyon yung mga luko-luko dun sa first district ng Bulacan. Kasi siga-siga lang po yun Siga-siga ang gumawa ng project. Siga-siga ang naglagay sa budget. Siga-siga ang nagpabid. Siga-siga ang nag-implement. Lakas ng tama mo, Sec Vince. Sige, ang hina ng tama mo. Sila lang daw. Sila ang nagplano. Sila ang nagpondo. Sila ang nagbid. Sila lang. Walang kinalaman ng DPWH doon. Yung central office, walang kinalaman. Sila lang. Sila naglagay ng pondo. Diba? Sila naglagay ng pondo. Sa House of Representative, nandun din sila. Sila din pumirma. Sila din ang nasa BICAM. Sila din ang speaker. Sila din ang appropriation chairperson. Sila din ang presidente pumirma. Sila lang yun. Ang bira, Sec Vince. Iba ka, Sec. Tayo na mag-play. Ganun lang. Wala na. Teka lang Technical. Tuloy natin. Game. Bayad. Sila Contractor nagbayad. kahit hindi pa tapos. Kahit walang project. Siga-siga ang nag-monitor. Dun sa siga-siga lang yun Sila lang yun. Pambira tong si Sec Vince. Anak ng tao. Ibang level ka, sir. Ito yung masasabi ko Sir, ibang level ho kayo. Hindi akin yan sa House of Representatives. Sila lang yan. Ngayon, naniniwala na ho kayo mga kababayan. Yung pagkakatalaga ni Vince Dizon, hindi para ayusin niya ang DPWH. Siguro para medyo young bloods. Diba? Young guns yung pauupuin dyan. At yung merong bang medyo magandang track record.
Diba? Ikaw kasi, Sec Vince, kindat mo lang yung mata mo para sabihin kung talagang tinakot ka ng administrasyon na to kaya mo kinuha yung pwesto na yan sa DPWH. Mantakin mo, pagpalagay na natin, mapakulong nyo na yung mga district engineer, which is yun naman talagang tama. Ipakulong nyo lahat yan, mga district engineer tsaka mga contractor. Wala kang problema dyan. Pero ang totoong investigasyon, uumpisahan pa lamang pagka nandyan na itong si Vice President Sara Duterte. Kung ano man yung mga kabalinto na ang ginagawa nyo ngayon, sige, tuloy-tuloy nyo lang yan. Walang problema. Kasi kung yung kaso nitong si Senator Joel Villanueva noong ano pa ho yun, noong 2016. 'Di ba? Mapahanggang sa ngayon ini-SS nitong si Boying Remulla. Ano pa naman pag-usapan natin itong pinakamalaking pandarangbong na nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas na nagngangalang flood control scam. Diba? Wala nang problema. Okay, wala problema. Sige, tuloy-tuloy nyo lang yan. Hindi ba? Kaya yun nagawa ng ganon. Kaya po nakapagnakaw ng bilyong-bilyon yung mga loko-loko dun sa first district ng Bulacan. Kasi siga-sigagan po yun eh. Sila lang yun. Wala yun. Siga-siga ang gumawa ng project. Siga-siga ang naglagay sa budget. Siga-siga ang nagpabid. Siga-siga ang nag-implement. Siga-siga ang nagbayad. Yan. Sa contractor kahit hindi Yan. pa tapos. Yan. Kahit walang project. Siga-siga ang nag-monitor. Dun sa Yan. siga-siga lang yun eh. Sila lang yun. Ito na ho, mga kababayan. Punta na ho tayo dito sa interview nitong si Pinky Lacson dito sa DCWB. Ha? Game, pakinggan, panoorin ho natin ito, mga kababayan. Ito. Game. Joel, Weng, magandang umaga sa atin lahat. Kamusta na po kayo matapos mo ang inyong eye operation? Yeah, nag-heal pa. Nag-heal May pa, sutures okay. pa yung aking mata. Oh. Pero official na po, babalik na kayo as chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator. Yan. Lahat kasi ng chairperson, sinihalal ito sa plenaryo. Opo. No? Opo. Hindi pwedeng usapan lang ng Senate President at saka nung particular na senador. Ito'y nagkakaroon ng motion pagkatapos sa pagbobotohan. So sa ngayon, siyempre wala pa naman kaming session, November 10 ang resumption. So doon malalaman kung ako ba'y maging chairman. Pero sinabi ko na kay Senate President, if elected, sabi ko, I will accept. Okay, what made you decide to make yourself available uli sa chairmanship ng Senate Blue Ribbon after what happened nitong mga nakalipas na ilang linggo? Ako na sasagot kasi medyo humupa na yung yung sitwasyon, yung init ng mga kasama niya diyan sa Senado, yung banat niya na lahat ng mga kasama ko, lahat ng mga senador naman ng 19th Congress, merong mga insertion. Pambira siya noon na hot water siya noon Siguro hindi na uulit yang si Pinky, hindi na uulit yan. Si Senate President Tito Sen na rin ang nagsabi na yung marami sa aming mga kasamahan, kinausap siya. Dahil ito inoffer nga sa kung kani-kanino sa mayorya. Siyempre, kung sino nasa majority block, sila naman yung may karapatan lalo sa mga major committees ng Senado. So sabi niya, mga kasamahan din natin ang kumakausap sa kanya, sabi niya, na kung pwedeng bumalik ka. So kami naman, sabi ko nga noon, nung nag-resign din ako, we serve at the pleasure of our peers. Kasi nga halal kami. At kung maramdaman mo na nawawala yung kumpiyansa, yung trust ng iyong mga kasamahan, hihintayin mo ba bang i-oust ka? So Medyo natakot daw itong si Lacson na baka i-out siya. Pwede ka naman acting muna ngayon, di ba? Wala namang kokontra diyan Wala namang kinalaman yung minority diyan sa paghahalal ng mga committee chairmanship, di ba? Wala nang problema 'yan. Yung mga nasa majority, kayo na ho talaga ang chairperson. Ngayon yung sinasabi mo na kesyo kailangan pumahalal sa sa plenaryo, kailangan pa kayong kabalbalan lang ho yan. Acting chairperson, magpatawag ka na ng hearing para magkaalaman na. Ilabas mo na yung resource person mo. Hindi yung, ayan na naman, nag-uumpisa ka na naman Na-opera ho pala mata niya, kaya nagkaganyan, kaya matagal-tagal nating di naririnig tong boss ng mama na to. Yan, na-opera daw ho siguro okay na yung mata niya. Kaya, tapos siya pa ang inanunsyo nitong si Tuta Soto na maging susunod na chairperson ay ang pagbabalik
siyang magbabalik na chairperson ng Blue Ribbon Committee. Kaya kaliwat kanan na naman ho yung pagpapa-interview niya sa mga media. Minabuti ko magpaalam kay Senate President. Sabi ko, bayaan mo na lang ako umalis para hindi na rin makompromiso yung integridad ng ating majority bloc. Ngayon, hinahanda nyo sarili nyo para makabalik. Meron bang kolatilya, Senator Ping, para pamunuan nyo muli ang Lupon kung sakasakali? Walang kolatilya. Walang ibang requirements. Basta't yun lang pinag-usapan namin na kung pwedeng pamunuan ko ulit. Sabi ko, kung ihahalal ako ng mga kasamahan natin, bakit nga hindi? Ano po ang plano once na nag-resume na ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee? The earliest na makapag-schedule kami ng pagdinig, ng resumption, Friday. Kasi tapos na halos yung committee hearings ng budget, mag-plenary debates na kami. Siyempre, yun ang priority. Opo. So, ang nakikita ko lamang po baka pwedeng mahiling sa Senate Finance Committee Chairman, Senator Sherwin Gatchalian, kung pwede maibakante yung Friday. Kasi normally, nag-plenary interpellations kami Monday hanggang Thursday, maghapon. So, baka mabakante yung Friday, maisingit yung pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Okay. Matagal-tagal pa ho yan, ha? November 14 sa ano pa ho yan? Next week. Pagkatapos ng linggo na to, isang linggo pa. Tapos isang linggo pa. Ganun ho katagal. So bali maghihiring ho siguro yan si Pinky ng mga ilang hearing tapos magpapahinga na naman yung Senado. Ganun ho yung strategiya nilang dalawa nitong si School Bukol. Pinapatagal, pinapahupa sitwasyon. Mga kababayan, wag niyo hong hayaang mamatay yung apoy, yung paglalagablab ng damdamin natin na dapat talaga merong makulong na politiko dito sa kabalbalan na to. Ngayon, pagka walang nakulong na politiko, malaking problema ho yan mga kababayan. Kasi yung nila, yung kumbaga, nakatakas tayo dito sa ganito kalaki Nakatakas tayo dito sa bilyon-bilyon na pagnanakaw So kaya natin to, 1 trilyon naman. Paghintay lang ho kayo, panigurado. Pagka meron na namang naupong si Raulo dito sa bansa na to, mas malala ho ang gagawin nila. Kumpara dito sa dito sa nangyaring flood control scandal na to. Wala akong kwenta to. Pagka nakalusot dito, yung mga magnanakaw na congressman na trumabaho dito sa 23, 24, 25 budget, sigurado ho tayo mga kababayan, pagka hindi nakulong yung mga yan, palipas lamang ho kayo ng ilang mga taon, babalik ho yan. At sa pagbabalik ng mga magnanakaw na yan, hindi lang ho bilyon ang tatargetin ng mga yan, trilyon ho mga kababayan. Kasi wala naman ho silang pakialam kahit na malubog sa utang. Yan si Ping, maingay yan pagdating sa utang ngayon. Ano nga tayo, yung dami nating utang, tahimik siya, di ba? Kaya ika nga, walang consistent yan si Pinky. Huwag nyo kong paniwalaan yan. Pagka sinabi niyan, mayroong problema, yang si Master Sergeant Orly Gutesa o questionable ang credibility niya. Sir, yung credibility nyo ho ang questionable dito. Ano po yung earliest date, Senator? 14, November 14. November 14. Friday yun. And every After Friday resumption. thereafter? Depende. Kasi priority talaga yung national budget At marami ring issue doon sa national budget. Alam mo, in fairness to Senator Gatchalian, he's handling the Yes. Committee on Finance very, very well. Natutuwa nga ako pag napapanood ko at naririnig ko yung mga pagdinig na sinasagawa niya. Napakarami niyang natutuklasan, nadidiscover na Opo, dapat i-correct. Actually, may bago nga po, Senador. Ito'y, alam ko, nakarating na sa inyo kaalaman po ito. Weng, flood control project, binadgetan sa flood control, reclamation. Sa Laguna, DNR yan, diba? Laguna Lake. Oo. Ito, naku, makang dadami yata yung iimbestigahan nyo dito, Senador, sa Oo Blue nga. Ribbon. Madadagdag Tama ba yun. ito? Tama yun. Mapapadagdag Kasi alam mo, hindi ko talaga maintindihan for the life of me na parang pinaglalaroan na lang yung budget. Pag nagpasa kami ng national budget, maski anong taon, itemized yan Pag nilagyan mo ng 100 milyon ng isang proyekto, naka-identify yan. Yes. So pag ito'y iniba mo, yung description o yung paglalagakan ng pondo, maliwanag na technical malversation yun Yung act pa lang, hindi pa wala pang ninanakaw. Kung meron nakalagak na pondo para sa isang proyekto, dapat naka-stick yun sa sa proyekto na yon. At kung ito'y hindi magagawa, for some reason,
papasok sa savings yun, hindi magagastos. Pero nangyayari, ayon na rin sa mga naririnig nating testimonya ng mga taga-DPWH, parang laruan na lang sa kanila yung pere, yung pondo ng bayan na nagbaba ng proyekto, si ganito, at hindi po pwede kasi masyadong malaki yung 1.5 billion, without mentioning names, yung 1.5 billion na nakatapat doon sa multipurpose building, ang requirement 150 million, which is 10%, ginawa namin ng paraan para matapatan yung 150 million, pinalitan namin ng flood control projects na 600 million. Pero tinaasan namin naman yung commission sa 25%. So ano ba priority natin, yung commission o yung proyekto? Para lumalabas, Senator, doon sa tanong mo, oo. Pero maliban doon, Senator, may natutuklasan din po yung mga farm-to-market roads. Yung ba idadamay din po yan ng Senate Blue Ribbon Committee? Baka mag-segue doon kasi mga infrastructure kailangan, hindi lang dapat Magsisegue talaga yan dyan sa mga dyan sa mga farm to market. Naku, segue tayo dyan, huwag kayong mag-alala. Dahil dyan kasi yung flood control, hindi natin pwedeng i-connecta yan doon sa panahon ni Tatay Digong. Walang nangyaring doon Merong nakawan. Sigurado tayo, walang administrasyon na walang nakawan. Pero nung panahon ni Tatay Digong, ito lang sigurado natin, na-minimize. Malaking porsyento ang nabawas sa nakawan dyan sa departamento na yan. yung flood control projects, pati yung mga ibang infrastructure kasi yung DPWH talagang overtime napabayaan o talagang inabuso. No? Dahil nga nakita nilang lumulusot, so in the course of time, pinondohan dahil alam nilang pagkakakitaan. Kaya nga umabot na yung sa sukdulan na yung galing sa regular budget, nililipat na sa unprogrammed fund para dahil siguro puno na dito sa regular budget, ililipat naman sa unprogrammed. Yung unprogrammed, sabihin na natin medyo mahirap galawin yun Kasi may mga requirements bago mo magamit yun Ang unprogrammed fund kasi, tatlo lang yung kondisyones yan Pag merong excess collection ng non-tax revenue, not even na hindi naman lahat ng tax revenues, kundi naka-specify doon sa special provision doon, non-tax, yung kinikita sa pamamagitan ng hindi sa buwis, kundi doon sa mga kinikita halimbawa na mga pinagkakita ng gobyerno, yung asset privatization, o kaya yung ating mga GOCCs na kumikita, dapat kung may excess doon, pwede mong ilipat sa regular budget, pang-augment. Opo. At yung pangalawa, siyempre yung sinasabi, pag may approved loan, siyempre may approved loan ka, may available kang pondo. At pangatlo, may accompanying revenue measure. Yung sabihin, nagpasa ng batas, nakakolekta ng buwis, may pagkukuhanan ang program appropriations. Pero ang nangyari, nililipat from regular budget at napakalaki itong sa 2024 nakita ko yung dokumento. Ang hinugot nila from unprogrammed appropriations, pumapalo ng 50 billion at 30 billion doon nakalagak para sa flood control projects. So ibig sabihin, nawili sila sa flood control project na hindi naman talaga tumatama doon sa master plan. Napakaganda ng direksyon ngayon ng DPWH sa ilalim ni Secretary Vince Dizon. Ganda ng direksyon District engineer tsaka mga contractor lang daw may kasalanan. Pero base dito sa binibida nitong si Pinky, mga congressman na may problema. Kasi linalaro nila yung budget ng departamento, ang ahensya, at ng mga proyekto. Diba? Hindi, district engineer lang yan. Tsaka mga contractor. Na ang talaga magiging guiding, parang ang guiding light nila, yung master plan at yun din ang direksyon na tinatahak ni Senator Gatchalian bilang Finance Committee Chairman na kung hindi naayos sa master plan ng national government, wag natin ponduhan. Pero Senator, nasa higpit ng implementasyon at pagbabantay. Kasi dati may ganyan din mga trust pero napabayaan yung pinaka-basic na pagbabantay, monitoring ng proyekto kaya nalusutan. Hindi lamang sa implementasyon Nakakagulat na rin na yung tinatawag na leadership fund ni Secretary Bonoan. Nakakagulat dahil sa National Expenditure Program pa lamang, dahil ito'y eksklusibo ito sa executive branch doon pa lamang, may pakialam na pala yung mga mambabatas, nagpapasok na ng insertion. Hindi. Ito naman Pinky.
Walang mambabatas dyan. District engineer tsaka mga contractor lang yan. Sa NEP. Ang NEP talagang para sa kanila lang yun. Maghintay kami ng yung sa authorization or legislation phase bago kami makialam sa pamamagitan ng mga amendments. Pero doon pa lamang sa preparation ng tinatawag na President's Budget, yung National Expenditure Program, nakasingit na yung mga mambabatas. At may collusion na between DPWH at yung legislators na nagsisingit na kagad. Nako. Saan ngayon humugot sila saan ang galing ang planning nun? Nag-aaway na tong dalawa na to sa tingin ko. Hindi, district engineer lang yan. Sila lang yan. Ang plano nanggagaling dapat yan sa nilikom ng mga RDCs, galing sa mga local development councils na nagsagawa ng kanila mga kanya-kanyang local development plans. Pag na-consolidate, ito yung ipapasok sa NEP. Pero kung nanggaling naman sa mambabatas na dahil may kausap silang contractor, ang masama kasing nangyari sa budget natin, naging contractor-driven, hindi need-based o kaya hindi priority-based. Hindi na tinitingnan yung prioridad ng mga kanayunan, yung mga local government units. Hindi na tinitingnan yung kung ano yung pangangailangan nila. Ang tinitingnan kung sino ba yung suking contractor na makapag-deliver noong proyekto. At doon nila, alam din naman natin, rig lahat yung halos lahat ng mga bidding. Tapos, ang masama doon, siyempre, isa-substandard nila and worse, ginagawa ng ghost project para halos 100% na yung kanilang kita. Okay. Speaking of contractors, nabanggit yun na rin lang po yan, Senador. Weng, unang nilabas si Presidente, 15 eh. 15 contractors to, Legacy, Alpha Omega, St. Yan. Timothy, QM Builders, EGB, Top Yan. Notch, Centerways, Sunwest, High Sunwest. Tone. High Tone. Ubusin ko lang, Senador, para 888 Construction, Royal Crown Monarch, tapos Wow, MG Samidan, LRT Key Builder, tsaka yung Road Edge Trading. Diskaya lang ang natutuntun. Parang Nako! nawala. Nako po. Pangit naman ang tanong mo. Sir, ano pangalan? Itong si Sir Joel Reyes Ubel. Nako. Wala na yata yung iba mga kontraktor dito, Senador, doon sa ginagawa nating pagsilip. Yung Sunwest, alam ko natatandaan ko to. Ito yung kay Saldico, Saldico, di ba, Senator? oo. Yung Sims, yung Wala nga yung wala Sims dito yung eh. Sims, pero ito yung may natuntun yun. nagparenta ng Yung- lisensya. Yung Sims, lisensya lang ang puhunan nun Yes. Sahod lang yun 3% siya Oo, pero Yung ito Wawa talaga. Builders, Oh, yan. pumarap isa pa yun. ito doon sa inyo sa Senado, di ba, Senator? Oh. Ito rin yung nagpahiram ng lisensya. Pero ang dami pa nito, Weng. Parang Dami hindi pa yata niyan. sila na Senping, ang dami pa niyan. nasisilip, Senador. Target niyo ba yung Hindi. Senator? Katunayan na may mga nasali doon sa investigasyon, sa inquiry, na hindi kasama sa top 15. Sabi nyo nga, yung Sims, hindi ba? Opo. Opo. Nandun. At siya, yun, alam mo, nung pinakita sa amin yung ledger nung kanyang mga bank transactions, doon nga lumabas sa pagdinig na 2 beses halos magkasunod na buwan, o siguro may pagitan yata ng 2 buwan, 457 million pesos winidraw sa Land Bank. Land Bank ng Malolos Highway, branch. Hindi man Land Bank na main office. Hindi malaking branch. Pero yun, napakaraming question. Yung pala, ginagamit lang sila noong... Ako, binubola na tayo ni Lacson. Sagutin mo ang tanong, bakit sa dami-dami ng nasa top 15 contractor na gumawa ng mga palsipikadong flood control, bakit hindi nyo mapatawag-tawag itong High Tone at Sunwest? tinawag naming BGC Boys do sa Ang first bihira, sa Bulacan First District Engineering Office para gamitin yung lisensya, pero sila na nagtotoka kung kani-kaninong kontraktor sa Wawaw, sa First Star, kung kani-kanino binibigay. Pero itong mga nabanggit natin mga kontraktor na ito na unang binanggit na ni Presidente na nakakuha ng malalaking mga proyekto, ito'y sisilipin pa rin ng Blue Ribbon. komite, Senador. Totoo yun. Ang patakaran kasi namin, panuntunan, susundan namin yung ebidensya, hindi yung kami yung hahatak sa ebidensya. At mahirap din yun kasi kung wala naman magsasalita, saan ka kukuha ng information? So sa November 14, ano ang inaasahan po natin, Senator Lacson? Kasi may mabigat yung naiwan ninyong pagdinig nung dati eh. Doon ba kayo magti-take off ulit?
at sino yung mga paharapin niyo ulit, Senator? Unang-una kasi may development doon kay Technical Sergeant Gutesa, no? Na yan, may findings na may resolution na yung executive judge ng Manila RTC Oo. na napatunayan na hindi talaga signature o pirma nung notaryo si Atty. Espera yung kanyang sinumpaang salaysay. Grabe no, sa lahat ng interview nitong si Ping, yun talaga yung ano niya, si Master Sergeant Orly Gutesa, talaga inaatake niya. My goodness. Okay, sige na, hindi na magkamukha kasi mga nagpapanotaryo ganyan naman talaga, di naman umaharap si attorney. So, isang usapin yon. Pero, it doesn't take away yung validity talaga to ng si kanyang Pinky, sinumpang salaysay. Sa harap naman ng Senado, magkaiba yun eh. Nanumpa siya Yung doon kanyang sinumpang salaysay, Yes. sinumpaan niya naman bukod sa harap ng Blue Ribbon Committee. So, mananatiling valid yun at kikilalanin yun even sa paggawa namin ng committee report. Titingnan namin yon na ang presumption doon katotohanan kasi sumumpa siya na pawang katotohanan yon. Pero Senator, Kaya lang, oo. asa na po si Gutesa ngayon? Ano ba? Kailangan ba siyang humarap ulit sa Senate Blue Ribbon Committee or tatanong yun ng testimonya na kung hindi na siya ulit mag-second round pa ng testimony? Papadala namin siya ng invitation or subpoena, no? Pero papadala namin yung subpoena sa office ni Senator Marcoleta. After all, siya naman ang nag-present sa kanya. O kaya do sa address ni sa dating Congressman Mike Defensor, no? At kung ano pa yung pwede namin pagkuhanan ng information, halimbawa sa mga dating kasamahan niya sa Philippine Marines, yung kanyang dating commanding officer, baka naman pwede mapagtanungan namin kung saan siya pwede marating para mapaharap uli namin siya. Kasi maraming pwedeng tanungin sa kanya. Dahil sinabi ko nga, while valid yung kanyang sinumpang salaysay sa harap ng Blue Ribbon Committee, may issue ng kredibilidad pagdating doon sa pag-amin niya. Kasi medyo matigas-tigas pa yung credibility nitong si Master Sergeant Orly Gutesa ngayong mga panahon na to eh. Una sa lahat, siya security consultant nitong si pangalan to, ito si Zaldico. Doon pa lang sa aspeto ng pwesto na yon, doon pa lang sa aspeto ng usapin na yon, kung paano ka napasok diyan sa paghahatid ng pera na yan. Hindi, security consultant ako ni Zaldico eh. Di ba? Yung pa lang tapos na yung mga argumento eh. Trabahante ho siya nitong si Zaldico, tapos ang usapan. Sa pagsasabi niya na siya mismo ang nagpanotaryo kay Atty. Espera ng kanyang sinumpang salaysay na dala-dala niya sa Senado. So magkaibang issue yon. Opo. While kinikilala namin yung kanyang pahayag na sinumpaan sa amin, pero yung kredibilidad niya naman, di ba may kasabihan yung mga abogado na yung falsus in uno, Yes. falsus in omnibus, ano? Yeah. Nagsinungaling ka sa isa, maski pa paano, mababahin Hindi siya nagsinungaling. Yung hindi lang nagtugma yung mga dokumento, pero hindi po pwedeng sabihin na nagsinungaling siya, na nagpanotaryo siya doon sa notary office na yon. Kasi una sa lahat, siguro yung mga hindi nagpapanotaryong mga nakikinig sa'yo, akala nila totoo yung mga sinasabi mo. Na dapat pagka nagpanotaryo ka, yung mismong abogado ang pipirma doon sa Hindi totoo yun. Kadalasan, yung alter ego lang ho nila, yung mga sekretaryo lang ho nila ang pumipirma doon sa mga dokumento na yun. Siguro kung merong mga ilang maligaw dito sa video na to at hindi pa nakapagpanotaryo, maniniwala sila na, hindi nga, questionable yung credibility nitong si Master Sergeant Orly Gutesa. Hindi pala nagtugma yung pirma doon sa kanyang affidavit, tapos doon sa pirma ng abogado. May problema tayo dyan. Kung yung mga kababayan nating hindi pa nagpanotaryo, siguro maniniwala sila sa'yo. Di ba? Pero kung yung mga nagpapanotaryo, alam nila. Minsan nga, dalaga lang yung tipong mga 18 years old, 19 years old lang yung pumipirma dyan eh. Di ba? Yung mga katiwala lang nitong si attorney pipirma dyan eh. Pero meron din naman si attorney talaga pumipirma. Pero kadalasan, ano lang yan, tinatawag-tawag lang yun eh. Bihira Yun na, kahit na nga yan si Ed Lingaw, sinabi niya yun eh. Pero yung katotohanan na kadalasan, hindi naman talaga mga abogado pumipirma sa mga notaryo na yan. Basag na po yung iba, no? Yes, pwede may bahid. mababasag yung Basag bakit na. dito nagsinungaling ka. Basagin nyo na, walang problema. Next administration, papatawag naman natin ulit yan eh, di ba? Pwede mo sabihin pa sa amin na Oh. ang mga natira lahat totoo.
Pagdududahan ka rin, oh. Yan. Okay, Pagdudahan isa na lang, Senador. November 14, meron daw very important witness. Yan. Tama ho ba? Pangtapat kay Gutesa. Meron, oh. O yan. Sino po? Mas lalawak pa yung at may mga madadagdag ng mga pangalan Sino? na Senador ba yan? medyo malalaki. Ayan. Government Yung, official at po ba? May government Congressman Paulo Duterte ba yan? Hindi, inaano ko na kumbaga ninostra na ho natin. officials, may civilian pa nga eh. Alam mo, Civilian. nagtataka ako, may nakita akong dokumento. Nagme-memo kay Secretary Bonoan. Oh. Nung pinacheck ko yung pangalan, kasi naka-indicate lamang doon, initials eh. So hanap kami ng hanap. Hindi namin makita sa loob ng departamento. Yung pala, broker ng mga kontraktor. Paano Ako? siya nagme-memo sa Secretary ng Public Works? Ano paano Bang klase? May poder Post-it eh. Oo, talaga. Handwritten, naka-post-it, na meron siyang ni-endorse na mga proyekto. Pinuutusan si Secretary. Si Secretary nagpapautos naman kaya. Ayun nga mahirap eh. Alam mo, hindi dumadaan sa official channel ng departamento. Parang sumosolo yata si Secretary na meron sariling diskarte. Departamento niya na yun. Bakit kailangang sumideline ka pa sa labas? Alright, kapanapanabik po ang mga mangyayari. Kapanapanabik. Ako, excited ako doon sa ilalabas nito si Pinky kung ano kaya yan, sino kaya ang ilalabas na yan ni Pinky. Pero sigurado ho natin dito mga kababayan, ano ho yan, dapat at least matumbasan ha, yung isiniwalat nitong si Master Sergeant Orly Gutesa. Kasi kung yan ilalabas si Ping Lacson at ika nga mga kababayan natin, hinahanap pa rin yung kung hindi rin babanggitin yung mga binanggit nitong si Master Sergeant Orly Gutesa, itong resource person na to ni Ping Lacson. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa iyo, Pinky, walang maniniwala dyan sa mga kabalbalan mo na yan. So always, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.